Hello! So today is another day and ito mag-o-open pa lang kami ng shop. And for today, meron tayong nakabook na clients at ang mga ipapagawa nila ay fashion colors. So magre-ready muna tayo para pagdating nila, ma-accommodate na natin sila at magagawa na natin ang hair makeover nila. Most of the time, ang mga client namin ay by appointment. So, kung meron mang nag-walk-in, magagawan lang namin sila pag hindi kami busy or onti lang yung nakabook doon sa aming salon. And by the way, my name is Nina and welcome to Dal Diva TV. And for today, meron tayong mga hair makeover. Okay, so dumating na nga yung ating first client at kung makikita nyo, meron na siyang regrowth. So, galing na siya sa iba't ibang salon na puro fashion color or puro may bleaching procedure yung pinapagawa niya sa kanyang hair. And right now, kung makikita nyo, 3 color ang nasa hair niya. So, yung regrowth, which is yung black, at meron ding copper blonde at silver ash. Okay, so let's start. So, ito yung pinakita niyang inspo na gusto niyang ipa-color sa kanyang hair. So, sabi ko sa kanya, titingnan natin kasi since may pre-bleach or naka-bleach na yung hair niya. So, sabi ko, meron tayong dapat i-consider. So, kung hanggang saan yung kaya ng hair niya doon sa bleaching procedure. So, sa bleaching procedure, hindi na natin hahantayin na mag-rubberize yung hair natin or yung hair ng client bago natin i-stop yung pagbabad ng bleach sa hair ng client. So, importante na lagi nating i-check yung elasticity ng hair. Okay, so nag-start na ako mag-foiling at ang ginagamit ko pag ako ay nagfo-foil ay hindi yung aluminum, kundi yung mesh. Para sa akin kasi pag yung aluminum foil, masyado umiinit siya. So, hindi siya okay sa hair, lalo na pag may bleach na yung hair. May possibility na mas prone sa damage yung hair. And kaming mga hairstylist, meron kaming mga kanya-kanyang style or technique na ginagamit kapag kami ay magfo-foliage, balayage. So, para sa akin, kung saan ka confident or kung saan mo gamay, yun ang gawin mo. Just make sure na yung magiging result niya or yung outcome niya sa hair ng client ay ma-achieve yung target nyo na hair color. Pero syempre, explain nyo pa rin sa mga clients na nakadepende pa rin sa elasticity or sa strength ng hair nila. Dahil po pwede naman na kung hindi ma-achieve yung exact hair color na gusto nila, pwede namang ilapit nyo na lang doon sa hair color na yon. Basta ang importante, hindi damage or hindi masisira yung hair ng client kasi yun pa rin ang dapat nating iwasan. Hindi lang tayo basta salpak ng gamot sa hair. Titingnan pa rin natin kung kakayanin pa ba ng buhok ng client. Dahil sa industriyang ito, customer is not always right. Okay? So, kung makikita nyo, tapos na ako mag-foiling, tapos na ako maglagay ng mesh, inuna kong lagyan yung mga regrowth niya since yun yung mga black or yung dark na kailangang i-lighten. Yun yung mga kailangang unang ma-process ng bleach. Then, iniwan ko muna yung may mga bleach na part para hindi ma-overdone or hindi masobrahan sa babat ng bleach. And yung mixture ko nga pala is bleaching powder at 6% oxidizing cream at syempre kailangan merong band protector at ang ginagamit ko ay Olaplex para sure na hindi madadamage ang hair ni client kahit tayo magbe-bleach. At habang nakababad yung hair ng naunang client, dumating yung isang client namin na gusto rin magpa-fashion color. So kung makikita nyo, last week na treatment namin yung hair niya at sobrang dry talaga. Nasunog doon sa dating nag-bleach ng hair niya. That time kasi gusto niya sanang ma-achieve is milk tea ash blonde. Kaso nasobrahan sa babad kaya sunog na sunog. Ayan, so after i-shampoo yung hair niya ng clarifying shampoo, unang nilagay namin sa hair niya or una kong nilagay sa hair niya ay toner. Para malesin yung pagka-brassiness, yung orange tone, bago ako maglagay ng pinaka-base color.
So, ito na yung result after i-wash yung hair niya from foiling ng mesh kanina. So, from 3-tone, 2-tone na lang yung hair niya. So, bali kanina habang naka-foil, itinone down ko yung the rest ng hair para hindi maging messy yung outcome ng color since 2-tone lang naman yung target naming hair color. So, ayan, tapos na siya lagyan ng toner, kagaya ng nilagay dun sa isang client kanina. So, chill-chill lang muna kami dito habang hinihintay na mag-process yung gamot sa hair ng mga clients namin. So, after 20 to 30 minutes, nilagay ko na yung base color dun sa naunang client, kasunod doon sa isa pang client. So, para silang nakababad na ngayon sa base color, which is yung ash. Kung makikita nyo, visible na yung pagkaka-ash ng hair dahil dun sa toner at dahil doon sa base color na in-apply earlier. So, after 40 minutes, ito na yung result ng hair ng naunang client kanina. Kung makikita nyo, 2-tone na lang siya, mas maayos tingnan, mas malinis tingnan. So, hindi man masyadong na-achieve yung target na hair color kasi habang chinecheck ko yung hair niya, medyo nagbibrittle na or hindi na natin nahantayin na magra-rubberize pa siya. So, ayan, maganda naman kahit papano yung pagkaka-ash at nag-lighten naman. Hindi niya kailangan mag-worry na pag nag-green siya, parang goma yung hair niya. So, hindi ganun ang mangyayari. And by the way, nag-treatment din kami sa kanya ng ultimate band, kaya maganda yung pagkakabagsak ng hair. So, kailangan lang talagang alagaan. And ito naman yung sa sumunod na client kanina. So, ayan, achieve naman yung pagiging milk tea ash blonde na matagal niya nang gustong ma-achieve at hindi nasira ang hair ni Madam. So, ang ganda ng color, diba? At yan din, ako rin yung nag-haircut niyan last week. So, makakabalik na siya sa abroad na maganda ang hair and graduation kasi ng anak niya kaya syempre kailangan maganda rin si mother. So, congratulations kay mother at sa kanyang unika iha na graduate na sa college. So, ayan, diba? Ang ganda-ganda na ng hair niya. Syempre, bibigyan natin ng advice yung mga clients natin na kailangan alagaan nila yung hair nila lalo na chemically treated na galing yan sa bleach or sa rebond. So, mas kailangan na meron silang ginagamit na home treatment like hair mask or intensive keratin treatment. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. So, please don't forget to subscribe to my channel. Bye!